Si Chris ay kasalukuyang nagmamaneho ng kanilang minivan patungo sa Maynila. Ito ang unang pagkakataon na ipapakilala siya ng kanyang asawa sa mga magulang nito. Noong ikasal kasi sila isang taon na ang nakaraan, hindi nakadalo ang kanyang mga biyenan dahil sila'y nasa sihay pa noon. Pagkatapos ng kasal, dinala na ni Chris ang kanyang asawa sa probinsya kung saan naroon ang kanyang trabaho sa agrikultura. Nagpapasalamat siya at hindi naman tumutol ang kanyang misis. Ilang oras din ang kanilang biyahe bago nila narating ang Maynila. Pagkalipas ng ilang minuto, nasa harap na sila ng isang malaking bahay na may lumang disenyo. Sa pagkakaalam ni Chris, nag-iisang anak lamang ang kanyang misis na si Sofia, kaya siguro ganoon na lamang katahimik ang bahay. Pagkaparada ng van, sinalubong sila ng isang matandang lalaki. Hula ni Chris, ito ang papa ni Sofia. Marami na itong puting buhok, at iyon kaagad ang napansin niya. Ipinakilala nga siya ng kanyang misis, at hindi siya nagkamali ng hula. Ang papa ni Sofia ay magiliw naman siyang kinamusta. Mukhang maluwag sa loob ang pagtanggap nito sa kanya, kaya wala naman silang magiging problema. Sumunod na sila sa pagpasok ng kanyang biyenang lalaki, dala-dala niya ang kanilang mga gamit. Mananatili sila roon ng mahigit pa sa isang buwan. Pagbibigyan na lamang niya ang kanyang misis, alam niyang nangungulila rin ito sa sarili nitong pamilya. Hindi naman siguro sa lahat ng oras ito ang nag-iintindi sa kanya. Nang marating ang malawak na sala, itinanong ng kanyang misis kung nasaan ang kanyang mama. Nakangiting sumagot ang biyenan niyang lalaki at naroon daw sa kusina at kasalukuyang nagluluto ang ina ni Sofia. Hindi iyon gaanong pinansin ni Chris, at sa halip, inilibot niya ang paningin sa loob ng bahay. Luma na iyon ngunit malinis at alagang-alaga ang mga antek na kagamitan. Maya-maya pa ay nakita niyang lumabas mula sa kusina ang isang sexing babaeng nakasuot ng sandong kulay maroon. Maputi ito at nakalugay ang alon-along buhok. Sa tansya ni Chris, naglalaro sa 40 ang edad nito, ngunit ang kaagad na napansin niya ay ang kakaibang karisma at ganda ng babae. Nagulat pa siya nang sinalubong ito ng kanyang misis at saka nagyakap ang dalawa. Napag-alaman niyang ang babaeng iyon pala ang mismong ina ng kanyang misis. Halos hindi makapaniwala si Chris, kung titingnan tila magkapatid lamang ang dalawa. Hindi niya alam na malaki pala ang agwat ng edad ng mga magulang ni Sofia. Ang hindi maintindihan ni Chris ay kung bakit siya napako sa kanyang kinatatayuan. Nagtataka na ang mga tao sa paligid niya sapagkat binati na pala siya ng kanyang biyenang babae. Halatang masiyahin ito at in-entertain siya ng husto. Ngunit ano iyong nararamdaman ni Chris? Hindi niya maisip na mas maganda pa ang ina ng kanyang asawa kaysa sa anak nito. Mas may maibubuga ang katawan ng ginang, payat kasi ang kanyang misis habang bilugan naman ang katawan ng mama nito. Nakakapanggigil kapag ganoon. Ipinilig na lamang ni Chris ang kanyang ulo, kung ano-ano na kasi ang kanyang iniisip. Para bang nagkakaroon siya ng pagnanasa mismo sa kanyang biyenang babae. Hindi niya namalaya na sabay na pala silang kumakain sa mahabang mesa. Natikman niya ang pagkaing niluto ng kanyang biyenang babae, at masasabi niyang nagmana nga rito ang kanyang misis. Ngunit dahil original ang ina nito, mas masarap itong magluto kaysa sa kanyang asawa. Pinuri niya ang luto ng kanyang biyenan, dahilan kung bakit napangiti ito ng matamis. Hindi niya alam ngunit nagagandahan siya sa lahat ng kilos ng ginang. Tila ba isa itong dalaga na nag-blush nang pinuri niya ang luto nito. Siguro hindi nahalata ng kanyang misis at ng papa nito ang tensyon na nararamdaman niya sa tuwing napapatitig siya sa ginang. Pinilit ni Chris na umakto ng natural, nakakahiya naman kapag may nakahalata sa kanyang kilos. Hindi niya dapat pinag-iisipan ng ganoong bagay ang sariling ina ng kanyang misis. Nagsisisi tuloy siya kung bakit pa siya lumuwas at nararamdaman niya ngayon ang mga kakaibang pakiramdam na iyon. Natapos ang pagkain at alas 6 na ng gabi, ganoon kaaga ang kanilang hapunan sapagkat masyado silang nagutom sa biyahe. Tumungo sa isang bakanteng silid ang kanyang misis kung saan niya inilagay ang kanilang mga gamit, habang ang biyenan naman niyang lalaki umakyat na rin sa kanilang silid. Naiwan siya sa kusina at naroon ang ginang, naghuhugas ito ng plato at tahimik lamang na nagmamasid si Chris. Napapalunok siya, kahit sa ang anggulo talagang napakaganda ng hugis ng katawan ng ginang. Idagdag pa na hapit ang suot nitong leggings, perpekto ang hugis ng binti at ang balakang nitong hindi katulad ng kanyang asawa. Hindi alam ni Chris kung saan siya kumuha ng lakas upang tumayo. Akma na sana siyang aalis ngunit natagpuan niya ang sarili na lumapit sa ginang.
Napalingon naman ito sa kanya at napangiti sabay tanong kung ano ang kanyang kailangan. Nautal si Chris sa pagkakataong iyon. Ano nga ba ang kanyang kailangan? Wala siyang maisip na ibang dahilan kaya sinabi na lamang niyang tutulungan niya ito sa paghuhugas ng mga plato. Napatawa naman ang ginang at sinabing tapos na siya at hindi na kailangan. Magpahinga na lamang daw siya at alam nitong pagod siya sa biyahe. Muntik nang batukan ni Chris ang kanyang sarili. Hindi man lang niya napansin na nagpupunas na ng lababo ang kanyang biyenan at tapos na sa paghuhugas ng plato. Nakakahiya ang ginawa niya. Gayunpaman, hindi niya pa rin magawang humakbang at umalis sa harapan ng ginang. Tila siya sinasaniban ng masamang espiritu sapagkat nakatitig siya sa magandang hugis ng balakang ng ginang. Gustong-gusto niyang ihap doon ang kanyang mga kamay. Hanggang sa marinig niya ang boses ng kanyang asawa at tinatawag na siya. Doon lamang nagising si Chris. Nagawa niyang humakbang at tumungo sa silid kung nasaan ang kanyang asawa. Inayos na pala nito ang kama ang tutulugan nilang mag-asawa. Ang totoo hindi naman siya nakaramdam ng pagod at mas lalong hindi pa siya inaantok. Ngunit dahil inanyayahan na siya ng kanyang asawa na matulog na, wala na siyang nagawa pa. Maya-maya lang nagawa niyang itanong sa kanyang asawa kung ilan ba ang agwat ng edad ng mga magulang. Narinig niyang tumawa ang kanyang asawa tsaka inayos ang kanilang kumot. Tumagilid ito ng higa paarap sa gawin niya ngayon. Alam mo, 15 years lang ang tanda ni mama sa akin. 15 years old lang kasi siya nang mabuntis ni Papa, si Papa naman noon 30 years old na. Wala namang pinipiling edad ang pag-ibig kaya nagkatuluyan sila, simpleng sagot ng kanyang misis. Napag-isip-isip niya kung ilang taon na ang kanyang biyenang babae at naalala niyang 30 years old na pala ang kanyang misis. Ibig sabihin, nasa 45 na ang edad ng kanyang biyenang babae at nasa 60 na ang asawa nito. Hindi niya lubos maisip na nagawa nitong magtiyaga sa matanda rito ng 15 taon sa edad ng kanyang biyenang lalaki. Tiyak na hindi na nito kayang pasayahin ng isang babae. Naisip tuloy ni Chris na posibleng nagtitiis lamang ang ginang sa gabi-gabing malamig at hindi na kaya ng asawa nito ang pasayahin nito ng husto. Talagang ang napakaswerte ng ama ng kanyang misis dito ba naman napunta ang isang napakagandang babae katulad ng kanyang biyenan. Hindi na muling nagtanong pa si Chris kaya naman tuluyan ang nakatulog ang kanyang misis habang siya naman ginugulo ng kanyang sariling isipan. Hindi niya magawang umidlip man lang, pabiling-baylang lamang siya sa kama na inis na siya sa kanyang sarili. Ngunit sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, mukha ng ginang ang kanyang nakikita. Tila ba ito na ang pinapantasya niya at sa isang iglap lamang nabaliwala ang kanyang asawa. Nagkaroon siya ng labis na kagustuhan na mahawakan man lang ang kahit na balat ng ginang. Iyon bang maramdaman man lang sana niya ang init ng katawan nito? Sa tanang buhay ni Chris noon lamang siya nakaramdam ng ganoong pakiramdam. Naguguluhan siya at hindi niya lubos akalain na ang ginang pa ang dahilan. Nang sumapit na ang hatang gabi ngunit iyon, hindi pa rin makatulog si Chris, hindi siya mapakali. Naroon ang kagustuhan niyang silipin man lang ang kanyang mga biyenan. Tiyak na natutulog na ang mga ito dahil nga sa hindi maipaliwanag na puwersa na gawang bumangon ni Chris. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid na iyon tsaka pumanhik sa itaas. Bahagyang natuwa si Chris nang makitang awang ang pinto ng silid ng kanyang mga biyenan. Dahan-dahan siyang sumilip at may naririnig siyang pag-uusap. Matyagang nakinig si Chris sa labas lamang ng pinto ng mag-asawa. Ano ka ba naman Rogelio? Kahit ngayon lang, oh. Sige naman na. Pagbigyan mo na ako, namimiss ko na narinig niyang wika ng ginang. Mila, matanda na ako para sa ganyan at alangan namang pilitin ko Ayaw na nga, sa puntong iyon, alam na ni Chris kung anong pinag-aawayan ng dalawa. Bigla siyang kinabahan nang marinig na padabog na bumangon ng ginang. Talagang napakawalang kwenta, bakit kasi ako nagpakasal sa mas matanda sa akin ng di hamak, di sana ako nagdudusa ng ganito ngayon. Dahil sa mga narinig na gawang umalis ni Chris sa harapan ng pinto, dahan-dahan ang kanyang kilos hanggang sa siya makababa ng hagdan. Hindi niya alam kung matatawa siya sa kanyang narinig. Nakakaramdam siya ng awa sa kanyang napakagandang biyenan, hindi man lang ito napagbigyan ng asawa nito sa pangangailangan. Hanggang sa maisip ni Chris na kung sakali mang gustuhin ng ginang ang bagay na iyon at papayagan lamang siya, hindi siya magdadalawang isip na pagbigyan ito. Iyon na siguro ang pinakamaswerteng araw sa buhay niya, ngunit malabo kayang mangyari.
Kinabukasan, ganoon na lamang ang pagtataka ng kanyang misis kung bakit nanlaki ang kanyang eyebags. Paano ba naman wala talaga siyang tulog? Sa muli, nagawa namang umarte ng normal ng kanyang biyenan. Hindi alam ng mga ito na alam niyang nagtalo ang mga ito ng nagdaang gabi. Hindi na lamang siya nagpahalata at nang matapos sila sa agahan tsaka naman nagyayang mag-beach ang kanyang misis. Dahil nga sa tila parehong mag-isip ang mag-ina, mabilis na napapayag sila ng mga ito. Umorder na lamang sila ng pagkain online nang sa ganoon may dala sila sa beach. Nang matapos sila sa pagliligpit ng mga gamit na kailangan nilang dalhin, nagpresenta na si Chris na siya na iyong magmamaneho. Ngunit hindi naman siya pinayagan ng kanyang biyenang lalaki. Hindi raw niya alam kung saang beach resort sila patungo kaya mainam na lang daw na ito na ang magmamaneho. Hinayaan na lamang ito ni Chris at tama naman ito, wala pa siyang alam sa pasikot-sikot sa lugar ng mga ito. Hindi na napansin ni Chris kung ilang minuto rin ang binyahe nila bago nila marating ang isang resort kung saan walang masyadong tao. Ipinark ng kanyang biyenan ng sasakyan kaya naman nauna ang mag-ina upang kumuha ng cottage. Siya naman kinuha ang kanilang mga gamit upang sumunod sa mag-ina. Isang hindi kalakihang cottage ang kanilang nakuha. May 2 silid iyon sapagkat balak nilang mag-overnight doon. Bakas naman ang saya sa mag-ina at natutuwa si Chris na nakikitang masaya ang kanyang asawa at ang ginang. Gayunpaman, hindi mawala-wala ang berdeng kaisipan ni Chris ukol sa ginang. Nagpa siya ng magtampisaw sa dagat ang mag-ina at halos hindi makahinga si Chris. Nagtupad at talagang kitang-kita niya ang worry namin nitong ganda. Napakahat nitong tignan at talaga namang mapapalingon ang sino mang lalaking madadaanan nito. Dinaig pa nito ang kanyang asawa na isang maikling short lang ang suot at sandong may kanipisan ng tela. Halos ayaw nang kumurap pa ni Chris ng mga oras na iyon. Masayang nagsasaboy ng tubig dagat ang mag-ina na para bang magkaibigan lamang habang siya'y naroon at nakamasid sa mga ito, nangangarap kung kailan kaya niyang magagawang mahawakan man lang ang ginang hanggang sa mapaigtad si Chris nang kalabitin siya ng kanyang biyenang lalaki. Natuwa siya sa sinabi nito na, dahan-dahan lang sa pagtingin sa asawa mo na yan at hindi na yan mawawala sa iyo, patawa-tawa pang anito sa kanya. Hindi lamang nito alam na hindi ang asawa niya ang kanyang tinitignan kundi ang ginang. Medyo nahihiya naman siya kaya naman kinausap na lamang niya ang Ginoo. Nagkwento siya ng kung ano-ano tungkol sa kanyang asawa nang sa ganoon hindi nito mahalata ang pagnanasa niya sa ginang. Maya-maya pa, tinawag na siya ng kanyang asawa. Inaya siya nitong maligo kaya sinamantala niya na ang pagkakataon. Mabilis siyang tumungo sa parte ng dagat kung saan naroon ang kanyang asawa at ang ginang. Nagkukwentuhan ang mga ito habang nakaupo sa bangkong naroon lamang sa at palutang-lutang sa tubig hanggang sa nakita niyang bumaba na sa bangka ang kanyang biyenan at napa-array siya sa hindi malamang dahilan. Siya naman itong naghihintay ng pagkakataon ay tumungo sa gawin ng ginang. Sumisid siya at tinignan ang iniinda ng kanyang biyenan. Nakita niyang damyugo ang paa nito, nakaapak pala ito ng isang matulis na bagay sa ilalim ng tubig, paika-ika ito kaya naman yun na ang pagkakataon niya niyang mahawakan ang ginang. Nagawa niya itong buhatin dahil na rin sa utos ng kanyang asawa. Napakapit naman sa kanyang balikat ang ginang habang ito ay karga-karga niya patungo sa dalampasigan. Sa wakas, nagawa niyang hawakan ang ginang, hindi lamang simpleng hawak at binubuhat pa niya ito. Talagang umusbong ang init sa kanyang katawan at wala man lang kaalam-alam doon ang kanyang asawa. Binaba niya sa buhangina ng ginang at noon naman dumalo ang kanyang biyenang lalaki. Ito na ang gumamot sa sugat ng asawa nito habang si Chris bumalik na sa tubig, gusto niyang maibsan ang init na kanyang nararamdaman. Naiinis siya sapagkat hindi man lang niya mailabas yun. Naiinis siya kung paano kaya niyang maaangkin ang ginang. Alam niyang mali ang kanyang mga ninanais ngunit anong magagawa niya at iyon ang gusto ng kanyang katawang lupa. Wala siyang magagawa kundi ang itago na lamang sa loob niya ang kagustuhang iyon kung hindi niya yun magagawang pigilan tiyak makakagawa siya ng isang malaking kasalanan kaya habang maaga pa kailangan niya yung supulen. Hindi niya kasalanan na magkaroon siya ng pagnanasa sa ginang sapagkat masyado naman talagang nakakapang-init ito, yun nga lang nagkataon lamang na hindi pwede. Nagpasya na lamang si Chris na iiwasan niya ng mapatingin dito nang sa ganun makaiwas siya sa tukso. Ngunit minsan talaga hindi niya maiiwasan kahit anong gawin niya gustong-gusto niyang tanawin ang magandang ginang. Gabi na at walang kahit na anong maririnig kundi ang paghampas ng mga alon sa dalampasigan ng resort na iyon,
Kaunti lamang ang taong nag-overnight ng gabing yun at may kanya-kanya namang space ang cottage na naroroon. Pagkatapos ng hapunan na pagpasyahan ni Chris na maglakad-lakad muna sa dalampasigan, ang kanyang misis pinili na lamang na magpahinga at masyado raw itong napagod sa paglangoy buong maghapon. Kahit anong gawin ni Chris ay talagang hindi mawala-wala sa kanyang isip ang pagnanasang nararamdaman sa ginang kung sana hindi na lamang siya sumama sa pagluwas ng Maynila, ngunit kagaya nga ng sabi niya gusto lang naman niyang samahan ang kanyang misis pero hindi naman niya inasahan na maramdaman niya ang bagay na yun mismo sa hindi pa pwede panay ang malalim na paghinga ni Chris ng mga oras na yun. Malamig na sa labas at maganay na ng gabi. Ayaw pa niyang pumasok ngunit tinawag na siya ng kanyang asawa na kamakawi pa sa gawin ng kanilang cottage. Napilitan na lamang na pumasok sa silid si Chris, ang dalawa niyang biyenan balak na rin yata ang matulog at pumasok na rin ang mga ito nang makapasok kaagad na naglamang ang kanyang asawa, niyakap siya nito na parabang ipinahihiwatig na may gusto itong gawin, kilalang kilala niya ang asawa at minsan lamang itong mag-aya sa kanya ukol sa bagay na iyon. Wala sa si Chris ngunit alam niyang bawal niyang tanggihan ang kanyang misis sa itsura kasi nito talagang ito ay nangangailangan. Hinalikan siya ng kanyang misis at pinalalim naman nito ang kanyang halik, napakapit pa ito sa kanyang batok walang kakaiba ito pa rin ang kanyang asawa ngunit sad nga sigurong makasalanan siya habang hinahalikan niya ang kanyang asawa ay iba naman ang kanyang nasa isipan walang iba kundi ang ginang. Iniisip niya na ito ang kanyang asawa kaya naman mas tumindi pa ang ginawa niyang paghalik sa kanyang asawa, nagulat man ito hindi naman siya tinutulan. Hinayaan lamang siya nito sa kung anong ginagawa niyang kapusukan mas tumitindi ang init na kanyang nadarama lalo na pag naiisip niya ang ginawa niyang pagkarga sa ginang kanina lamang tuluyan na nga siyang nawala sa kanyang sarili na gawa niyang ihiga ang kanyang asawa sa higang naroon malambot ang kama ang naroon ngunit tila ba ito iniingat ang Crystal na ayaw niyang mabasag halos hindi mapaghiwalay ang kanilang labi at sinadya iyon ni Chris. Baka kasi kapag nakita niya ang mukha ng kanyang asawa mawalan siya ng gana at mamulat siya sa realidad na ito ang kanyang kasama at hindi ang ginang ngunit nahinto siya nang marinig ang bulong sa kanya ng kanyang misis sa pagitan ng kanilang halikan sinabihan siya nito ng, I love you, kaya ayon bumalik siya sa realidad umayos ng upo at hindi maintindihan ang kanyang sarili maging ang kanyang asawa'y naguluhan. Tinanong pa siya nito kung ano ba ang problema ngunit hindi na siya sumagot at sa halip ay nahiga na ng makahigit sa kanya inaya ang kanyang asawa na kung maaari kinabukasan noon umuwi na sila sa probinsya kung magtatagal pa sila roon tiyak na magkakasala si Chris ayaw niyang tuluyang mawala sa kanyang sarili at magkasala siya sa mismong babaeng pinakasalan niya ngunit inasahan na niyang hindi papayag sa kagustuhan niya ang kanyang asawa isang buwan pa sila bago makauwi at natatakot si Chris natatakot siya sa mga posibleng mangyari oo nga't gusto yun ang kanyang isip ngunit ang kabilang parte ng kanyang isip ay kontra sa bagay na iyon mali ang naiisip niya ng gabing iyon hindi muling nakatulog si Chris nagugulo ang kanyang isip kaya naman naroon ang kagustuhan niya na lumabas upang makalanghap ng hangin habang kasi katabi niya ang kanyang asawa animoy hindi siya makahinga mabigat ang kanyang loob at hindi niya gusto yun ngunit tiniyak muna ni Chris na tulog ang kanyang asawa nang matiyak na mahimbing na ang tulog nito tsaka siya lumabas napabuga siya ng hangin at tumungo sa isa sa mga nakahilerang punong kahoy na may kalayuan sa mga cottage roon doon ay tahimik at malamig presko ang hangin at talagang makakapag-isip ng mabuti si Chris na upo siya sa nakausling ugat ng kahoy tsaka tumitig sa karagatan na nasisinagan ng buwan hanggang sa bahagya pa siyang nagulat na may tumapik sa kanyang balikat mula sa kaniang likuran. Hindi ka rin makatulog, sa narinig lumakas ang kabog ng dibdib ni Chris, ang babae tumabi sa kanyang pagkakaupo at ito'y walang iba kundi ang ginang. Ang ginang na talagang gusto niya manipis na pantulog lamang ang suot nito at hindi alintana ang lamig ng gabi. Napalunok si Chris sa ilalim ng sinag na buwan tila yata mas gumanda pa ito ramdam niya ang init na nagmumula sa katawan nito sapagkat isang dangkal lamang ang layo ng katawan nito sa kanyang katawan sa hindi malamang dahilan tila yata gaman ang pakiramdam ni Anju mas gusto niya ang ganoong pakiramdam ngunit hindi niya alam kung paano niya kakausapin ang ginang ng mga oras na iyon. Alam mo maswerte ang anak ko sa bukod sa gwapo na mas bata ka pa sa kanya hindi katulad ko noon kaya heto ko ngayon hindi masaya't nangungulila. Sa sinabing iyon ng ginang talagang siya'y nagulat hindi siya makapaniwalang masasabi iyon ng ganoon lamang tama nga naman ito mas bata siya sa kanyang asawa kaya siguro naiinggit ang ginang dahil matanda na ang asawa nito. Kung sana kasing edad ko lang yung naging asawa ko hindi sana ganito kalungkot ang mga gabi ko pero wala na akong magagawa pa. Dahil pinigil niya ito sa kung anumang sasabihin sa pamamagitan ng pagtatakip ng mga labi nito gamit ang kanyang palad maging si Chris nagulat sa kanyang ginawa ngunit wala na tuluyan na siyang natukso,
Hindi pa naman huli ang lahat sa iyo, malay nyo may lalaking naghahangad na makasama kayo gabi-gabi. Makahulog ang wika niya rito na kaagad namang ikinamamatay sarili na unti-unting ibinababa ang kanyang mukha upang halikan ng ginang. Napalunok siya sapagkat tuluyan siyang nilukob ng init ng kanyang katawang lupa hanggang sa tuluyang naglapat ang kanilang mga labi sa puntong iyon. Tuluyan nang ang nagkasala si Anjo, hindi lang siya kundi pati na rin ang ginang na kanyang kahalikan sa hindi inaasahan. Naramdaman niyang tumugon sa kanyang halik ang ginang mainit at talaga namang nakakapagpanggigil. Parang ayaw ng lubayan pa ni Chris ang labi ng ginang sapagkat tuluyan na siyang nawala sa kanyang sarili. Tila ba nagkaintindihan ang mga katawan nila ng ginang at nagsimula silang magyakapan, ngunit nagawa pang itanong ni Chris kung tulog na ba ang Ginoo na sinagot naman ng ginang na oo, oro at tulog na ito. Kampante naman si Chris at isinawalang bahala na lamang ang lahat. Bahala na ang bukas at bahala na magkasala man siya, ang mahalaga matupad niya ang ninanais ng katawan niya. Bukod dun nagawa pa niyang mapasaya ang nangungulilang ginang na matagal nang gustong gawin iyon. Bahala na ang lahat. Nasa kabling bahagi sila ng resort ng mga oras na iyon. Ang kanyang pinapangarap lamang ay nakasama niya na napapakapit naman ang ginang sa kanya dahil sa ginagawa niya. Malamang ay sabik na sabik ito sa Bay. Hindi lang naman siya ang magkakasala kundi pati na rin ito nang sa wakas nagawang maupo ng ginang sa kanyang harapan. Siya na ang gumawa ng paraan para magawa nila ang bagay na iyon and maisagawa iyon. Para bang hindi kayang maipaliwanag ni Chris ang kanyang nararamdaman. Napakainit, sobrang init sa pakiramdam na para bang sisubog sa anumang oras. Bukod sa napakaganda ng ginang, nagmistyala pa itong dalaga habang ginagawa nila ang bagay na iyon. Ito na yata ang pinakamasaya na kasalanang nagawa niya. Halos kapusin sa paghinga si Chris at ganoon din ang ginang. Kapwa sila hinihingal at halos hindi malaman kung ano ang sunod na gagawin. Mabilis ang ginawang paggalaw ng ginang kaya naman nagdulot iyon ng mas matitindi pang sensasyon. Halos mabaliw na si Chris sa labis na sayang hatid ng ginagawa nila. Tila ba walang katapusan na para sa kanya ang tagpong yun. Wala silang pakialam sa paligid. Sa ilalim ng malagang punong iyon na nakaharap sa dagat at sa ilalim ng maliwanag na buwan, kailanman hindi iyon malilimutan ni Anjo kung paano niyang sabik na nakuha ang ginang ng gabing yun, kung paano nitong ibinulong ng paulit-ulit sa kanyang tenga ang kanyang pangalan. Halos durugin niya ito sa marahas na paggalaw sa labis na panggigigil na kanyang nararamdaman. Hindi naman malaman ang ginang kung saan ito kakapit at napapayakap na lamang ito sa kanya ng gusto na gawa niyang pasayahin ang bagay na iyon na napaka-gifted sa ginang na talaga namang nagpadagdag ng init ng kanyang katawan. Ilang minuto pa sabay nilang narating ang dulo. Napapangiti ang ginang sapagkat naibigay niya rito ang matagal na niitong pinangunguluhan. Tahimik at tila ba pinagsakluban ng langit at lupa. Katatapos lamang ng saya ang kanilang pinagsaluhan kaya ayon sila at nag-iisip ng kasalanang nagawa nila. Kapwa sila nagsisi, ngunit tapos na ang nangyari. Nag-ayos na lamang sila ng kanilang mga sarili at bumalik sa kani-kanilang mga silid. Wala ang pag-uusap na naganap. Ay alam ni Chris na iyon na ang simula, hindi lang doon tatapos kundi yun pa lamang ang simula.